Pumasyal pala yung tropa ko din ho sa bukid. Sakto, dala niya ho yung kanyang drone. Kaya nakakuha pa ng video na may tubig sa palibot ng kubo. At ito na din yung part 2 ng unang layag ng ating bangka. Maganda ho yung ating huli, kaya ayan, naisipan kong iihaw na meron ho siyang palaman. Paniguradong mapapadami na naman ho yung kaing kunere. Hi mga troops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa unang pandaw ng aking bagong bangka. Madami-dami ho yung amin na huling tilapia ngayon mga troops. Halos wala ho kami nakuwang gurame. Kada angat talaga sadyang matutuwa ka sa dami ng mga laman at malalaki. Talagang tuwan-tuwa pa nga ako di. First time ko kasi makahuli ng ganyang karami at kalalaki mga katroops. Halos lahat ng aming hong matimbang ni Itay ay umabot ho siya ng 16 kg. Bali, ito pala yung part 2 ng ating video mga katroops. Simula ho nung unang paggawa ni Ray, yung part 1 ho yung paggawa ng bangka. Kala ko ngay masisira yung bobor at pag-angat ko. Sabi ko kay Tay ay pamimigay muna namin yung mga huli naming iba. Titira lang ho kami nung aming pang-ihaw. At ang sabi ko kay Tay, doon niya hiwaan dun sa may batok at doon niya kunin yung bituka. Dahil ang aking hong gagawin ay inihaw na meron hong palaman ng kamalati, sibuyas at saka ho siling panigang. Habang naglilinis si Itay, ako naman ay naghihiwa ng sibuyas, kamalati. Masarap na yung inihaw ay mas papasarapin pa natin kasi lalagyan natin ng palaman para maiba naman kasi yung nakaraan ay nag-ihaw na ako ng tilapia. Tapos lalagyan ko na ho siya ng pampalasa, saka ako ng toyo, oyster sauce. Maraming toyo yung aking ilalagay mga katrops kasi yung sosobra diyan, yun yung panghaan natin, pampupunas ga, pampapahid habang iniihaw. Nagsaing na din ako. Kung napapansin nyo ho doon sa ilalim ng kubo mga katrops, ay litaw na ho yung kanyang lupa, yung flooring. Kaya bumaba na ho yung level ng tubig din sa amin mga katrops. Hindi ko na din magamit yung balsang ginawa ko dahil kailangan ay bota na. Ilang araw na lang mga katrops ay makakadaan na tayo diyan kahit walang bota dahil mawawala na ang tubig dahil lumalakas na ho yung hangin amihan. Kaya makakakilos na ho tayo sa ibaba at may bababa ko na yung aking lamesa. Diyan ho ay nilalagyan ko na ng palaman yung tilapia. Sa pagpapalaman ho niyan ay kailangan ay siksik para maiwasan ho yung pagkakalaglag habang iniihaw. Kaya hanggat kaya hong lagyan ng palaman ay lalagyan natin. Tapos yung matitira naman ay nilagyan ko lang ho ng kaunting langis. Inayos ko na din ho yung bunot dahil sa bunot ko ho yan iihaw mga katrops. Napakasarap po kasi niyan lalo ho yung pusok niyan. Sa ho iyan sa nagpapasarap ng inihaw. Akin na ho siyang paparikitan para makapag-ihaw na tayo. Dahil siksik ho yung laman yan mga katrops ay hindi ho yan maglalaglagan. Konti lang pala mga isa dalawa. Tapos yung natirang tinimpla natin kanina ay pupunas naman natin sa tilapia. Maglalagay din ho pala tayo dyan ng kamalansi dahil naglagay pala ako ng kamalansi dyan. Pagkakaganda naman talaga ng ating tilapia. Fresh na fresh. Pag ganyan ang ulam ay masarap mag-boodle fight kaya napakuha na ako ng dahon ng saging. Saging namin daming babae sa mundo. Ikaw pa yung aking nakilala at napaibig. Ay biro lang. Pagkaluto ay naghain na ako para makakain na kami. May naisip pala akong pangalan doon sa bagong bangka namin mga katrops. Ang bala kong ipangalan ay Maria Verde dahil kulay green ga. Ay sa tingin nyo ga mga katrops ay maganda ga yung ganung pangalan ay Maria Verde. Ay iyo nga i-comment dyan sa comment section na malaman ko kung maganda ga o hindi. At kung meron naman kayong suggestion na pwedeng ipangalan ay i-comment mo na din. Nabigyan pala ako ng saging kanina kaya yan ay amin na din kung inahin. Tapos meron din kaming salted egg. Tapos may kape sa tanghalian ay sadya naman talagang nakakagana. Kaya tara, kain ho tayo mga troops. Ang ulam ho namin ngayon tanghalian mga katroops ay inihaw na tilapia na meron hong palaman na kamalati, sibuyas at saka hong siling panigang. Samahan mo pa ng sausawan na suka. Ewan na lang talaga kung hindi masira ang iyong pagdadayet. Pag ganyan yung nakahain, talagang gaganahan ka pa. Tapos napatawa nga ako na meron hong dinukot si kuya. Sa kanyang bulsa ay pagkakarinig ko ay tunog plastic. Nung makita ko yung plastic nga, ayun, magtatabi na para sa pagpapampasalubong ga. Ayan, namimili na siya diyan ng tilapia. Ayan, at yan na hoy, napili niya yung dalawang nasa gilid. Ay pinlastic na, ay senior na. Lapit-lapit na din tayo makababa sa ibaba. Ay, meron bagang ibaba sa itaas? So, doon yan sa baba ng kubo mga katros. Doon na tayo kay kilos dahil pumasok na ho yung hangin amihan. Kaya maghuhugot na ho din. Talagang napapasarap yung kain ko mga katrops. Pagdating pala nung hapon ay pumasyal yung tropa ko. Ayun, shoutout sa'yo, Reynald Yasonia. Ay dala ho niya yung kanyang drone. Ay siya daw ho ay magpapalipad. Sabi ko ay saktong-sakto
sakto ay paliparin niya hanggat may tubig pa dito. Para meron kaming kuha sa itaas na meron tubig. Saka na lang ako kukuha pag wala ng tubig. Tapos tinuturo na din niya sa akin yung about diyan sa kanyang drone. Sabi ko nga, wag niya na akong turuan. Baka kasi bukas mapa-check out ako bigla. Ay, gano'n lang. Ay akin din hong ipapakita sa inyo yung resulta ng pagpapalipad niya mga katrops. Saktong-sakto ay kaganda ho ng sunset. At ito na nga yung resulta ng pagpapalipad niya ng kanyang drone. Para mapanood nyo na mabuti mga katrops, sa inyo lang hong i-landscape or ihiga yung inyong cellphone. Unang kuha ay 360 muna para dito sa kubo. Makikita nyo ho yung mga kawayan, yung humbalag ng sitaw, tapos yung puno ng kamatsili at yung kubo. Kung mapapansin nyo din ay karaming tubig. Yan ho ay tubig lawa. Hindi namang akin drone pero ako yung kinakabahan. Baka kasi mamaya ay mahulog doon sa tubigan ay dagitin pa ng ibon ay hindi naman daw. Kaya ito ho yung makikita sa itaas ng kubo mga katrops. Ito po yung kuha. Sa pagkakaganda naman ho talaga. Partida ay meron pa yung tubig. Ay paano na pag nawala yung tubig at nagkaroon na ho yan ng mga taniman. Eh di mas lalo ho yung gaganda. Lalo na ho pag ako yung sinamahan mo dito. Ay bina lang Yang kung nakikita nyo mga tubigan na iyan, dati ho yan, may mga tanim na mga halaman, merong humpalay, gulay, ay pansamantala hong nahinto dahil ho nung pagtaas ng tubig, kaya ngayon ay mga nangingisda na lang ho muna kami. Pero pagtapos ho niyan at wala ng tubig, ay magtataniman na ulit, at kaganda na ulit at may makakain na ulit tayong mga gulay. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!